Sinagot lang ng asawang lalaki ang isang tawag, ngunit sa isang tingin lang ay alam na ng asawang babae na mangangaliwa ito. At tama nga siya, paglapit ng babae sa bintana, nakita niya ang kanyang asawa at ang kerida na naghahalikan ng napakainit. Ngunit hindi nagalit ang asawang babae, sa halip ay kalmado siyang tumawag sa telepono. Anti-vice squad ba ito? Gusto kong i-report ang isang mapanganib na pagmamaneho sa Chingtong Road intersection. 3 araw pala ang nakalipas, noong masayang-masaya ang babae. Nasabihin sa kanyang asawa ang balitang buntis siya. Nang hindi inaasahang marinig ang isang masakit na katotohanan ilang taon na ang nakalipas, ang babae ay dinukot at ginahasa. Dahilan para sa araw ng kanyang kasal, ipinalabas sa publiko ang video ng kanyang pagkadungis, kaya't kinansela ang kasal sa mismong araw na iyon. Naging katatawanan siya sa buong Jingcheng. Sinabihan pa siya ng masasamang salita ng kanyang mapapangasawa at sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaki at tinakat siya. Ang lakas ng loob mong saktan ng babae ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Yushu. Kung ayaw niya sa iyo, gusto kita. Inakala ng babae na ang lalaking ito ang liwanag sa madilim niyang buhay. Ngunit hindi niya kailanman inasahan na lahat ng ito ay plinano pala ng lalaki at ang dahilan kung bakit ito ginawa ng lalaki ay para dungisan ang reputasyon ng babae, upang ang kerida ang makapag-asawa sa pamilyang Joe sa halip na siya. Upang matupad ang pangarap ng kerida na makapag-asawa ng mayaman at dahil din sa sabuatan na iyon. Nahirapan ang babae na magbuntis sa loob ng maraming taon, sinubukan niya ang lahat ng paraan para magkaanak pagbalik sa silid. Nakita niya ang iba't ibang gamot pampakapit sa lamesa, at umabot sa sukdulan ng kanyang galit. Sunod niyang nakita ang computer na iniwan ng lalaki pagbukas niya. Libu-libong litrato ng kanyang asawa at ng kerida ang tumambad sa kanya sa sandaling iyon. Napansin ng babae ang thumb ring sa kamay ng kerida. Doon niya napagtanto ang lahat ilang taon pala ang nakalipas. Nagligtas siya ng isang lalaking nabaril bilang pasasalamat. Niwan ng lalaki ang isang thumb ring ngunit ang singsing na ito ay kinuha pala ng kerida. Ito ang naging dahilan kung bakit napagkamala ng lalaki ang nagligtas sa kanya, at itinuring na parang prinsesa ang kerida. At iyon ang simula ng lahat ng sumunod na pangyayari. Gusto ko talagang makita kung mas masasaktan ka pa kaysa sa akin ngayon kapag nalaman mo ang katotohanan. Pinunasan ng babae, na nalaman na ang katotohanan, ang kanyang mga luha at sinimulan ang kanyang paghihiganti. Tinawagan ng babae ang mortal na kaaway ng kanyang asawa, si Lu Xiao. Siya mismo ang nagplano ng isang sabuatan. Para pagbayarin ang dalawa. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng birthday party ng lalaki. Naghanda ang kerida ng isang mamahaling pocket watch bilang regalo. Samantala, inano siya naman ng lalaki sa publiko. Naibibigay niya ang 30% ng kanyang shares sa kerida. Ang hakbang na ito ay lalong nagpatunay na ang babae ay asawa lamang sa pangalan. Muling naging katatawanan ng babae. Kahit ang nangyari noon ay inungkat para pagtawanan siya, pero ang mas masakit pa, sa harap mismo ng babae, nag-wish ang lalaki sa wikang Pranses na sana ay makasama niya ang kerida magpakailanman. Inakala ng lahat na hindi nakakaintindi ang babae, kaya't nagkantsawan ng lahat ang babae, na nasusuka na sa nakikita. Ay gumawa na lang ng dahilan para umalis, ngunit hindi niya inaasahan na sinundan na naman siya ng kerida. At nagsimula itong mangasar. 3 taon na ang lumipas. Bakit hindi ka pa namamatay? Sino ang pinandidirihan mo sa marumi mong katawan? Nang makitang hindi na nagkukunwari ang kerida, sinabi na rin ng babae na alam na niya ang katotohanan tungkol sa pagpapanggap nito, pero hindi man lang natakot ang kerida. Sinabi niyang tuta lang niya ang lalaki na sa kanya lang maniniwala, kaya't walang silbi kahit magsumbong pa ang babae. Inungkat pa nito ang tungkol sa pagdukot sa babae noon. Baka hindi mo alam. Noon, habang nakahubad ka at pinipigilan sa kama habang sumisigaw, ang aking sinta ay nakaupo lang sa sofa sa tapat, pinanood ang lahat. Sa galit, sinampal ng babae ang kerida, ngunit sakto namang nakita ito ng kara-rating lang na lalaki. Ang lalaking bulag sa katotohanan ay hindi na nagtanong pa at pinilit ang babae na humingi ng tawad sa kerida. Agad tumanggi ang babae. Ang hindi niya inasahan, ay gagantihan pa siya ng sampal ng lalaki. Ang sampal na ito ay para hindi mo makalimutan ang leksyon. Ang sampal na ito ay dahil hindi ka marunong tumano ng utang na loob. Ang babae, na dati nang namatayan ng puso, ay para na namang sinaksak ng punyal sa sandaling iyon. Ang sakit sa kanyang katawan at kaluluwa ang nagbigay wakas sa kanyang pagsasama pagbalik sa silid. Binasag niya ang kanilang litrato sa kasal, pinirmahan ang divorce papers, at iniwan ang balang kinuha mula sa katawan ng lalaki noon habang naglalambingan ng lalaki at ang kerida. Umalis na siya sa bahay na iyon. Miss Yun, oras na para sa napag-usapan nating pagkikita. Kailangan mo nang pumunta. Tapos na.
Ginang. Utos ni Ginoong Bo, hindi ka pwedeng lumabas ngayon. Lumayo ka. Ginoong Bo, may daladalang bagahe ang ginang na aalis. Bantayan mo siya ng mabuti. Babalik agad ako. Kuya siya, hindi kaya si ate, talagang aalis na. Kasalanan ko lahat, kung alam ko lang, hindi na ako pupunta sa kaarawan mo. Hindi mo dapat pakialaman, ginagawa niya itong gulo, para lang ako bumalik at pakalmayin siya. 3 taon na, paulit-ulit lang, mga ganitong maliit na palabas lang. Ginang, sabi ni Ginoong Bo, walang pupuntahan ngayon. Pero kailangan ko talagang umalis. Huwag mo akong sisihin kung magalit ako. Kayo, tulungan niyo si Ginang na magpahinga. Ikaw. Binibining yun, naghihintay na po si Ginoong Lo sa sasakyan. Ginang, inutusan po ni Ginoong Bo, ngayong araw, hindi po kayo maaaring umalis sa villa na ito. Ginang, Ginang. Hindi maganda, Yunshu. Yunshu. Yunshu, nasaan ka? Hello, Bo Siye, nasa kamay ko ngayon ang asawa mo. Maghanda ng 100 bilyong halaga ng ransom. Kulang ng 1 sentimo. Maghintay ka na lang sa katawan ng asawa mo. Sino ka? Paano mo nakuha si Yunshu? 3 taon na ang nakalipas. Hinain mo ang 100 bilyong halaga ng kalakal. Ganon kabilis mo na akong nakalimutan. Lu Xiao. Yung nang ahas magtali sa akin. Gusto mo bang mamatay? Kung si Ginoong Bo ay hindi pinahahalagahan ang sarili niyang asawa, mas mabuti pa na ako na ang mag-alaga sa'yo. Lu Xiao. Ibigay mo agad siya sa akin, bago mag-8 ng gabi, sa dulo ng pantalan ng Chuhay. Ihanda ang pera, kung maliit ka ng 1 segundo, putulin ko ang 1 daliri niya. Si Brother Ye, anong nangyari? Dinukot si Yunshu, kailangan kong pumunta agad doon, sandali lang. May dokumento dito, gusto mo bang basahin muna? Kasunduan sa diborsyo. Ang lakas ng loob niyang makipagdiborsyo sa akin, Kuya Siye. Hindi mo ba naiisip na sobrang swerte nito? Kakatapos lang ng hiwalayan ng asawa, at bigla siyang nakidnap, walang kahit 1 litrato o video. Sino ang nakakaalam kung siya ba ito na nag-aakto? Wala akong ganong ibig sabihin, kuya siya, alam ko. Noong araw, nagpakasal ako kay Josing. Malaki ang naging dagok nito sa kanya. Ngayon, ang bait mo sa akin. Ang dami mong ginagawa. Baka naman nag-aalala siya. Kaya gumawa siya ng ganitong palabas na pagpapahirap sa sarili. Dati niyang. Hindi ba palagi ganito? Dati. Yunshu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Si Gwaner ay kapatid ko lang. Kapatid na babae. Sino ang makakaalam ng ganito, na alam ang menstruation ng sariling kapatid na babae? Sino ang magdadala ng sariling asawa para dalhin ang sinasabing kapatid na babae sa ibang bansa para magdiwang ng kaarawan? Pasensya na. Bitawan mo. Kung mangyari pa ito ulit, maghihiwalay tayo. Papalayasin kita at hindi mo ako mahahanap. Ang galing na talaga niya ngayon. Akala ko, hindi niya akalain na gagamitin niya ang pagdukot para takutin ako. Kuya Shaye. Basta sinasabi ko lang naman, paano kaya? Magpadala ka na lang ng tao para mag-imbestiga. Baka sakali, baka si Mrs. Totoong dinukot siya. Hindi na kailangan. Galit lang siya sa akin. Yung mga malupit na sinabi ko sa kanya kahapon. Dito mo pa ako pinapalabas. Kung gusto niya talagang makidnap, hayaan mo siyang mapunta kay Lu Xiao para matuto siya ng leksyon. Hello, mahal. Okay. Naiintindihan ko na. Babalik ako agad. Anong nangyari? Tungkol sa pamilya Joe. Bukas ang anibersaryo ng aming kasal, sa 3 taon. Pinapabalik niya ako para maghanda ng hapunan. Ayos lang ba? Ako na ang bahala sa bagay na ito, hindi ka pa gumagaling. Walang puwang para sa abala. Paano naman ito? Lagi na lang akong nagpapahirap sa'yo. Tungkol sa'yo. Akin na yang bagay, bukod pa rito, sa ganitong mahalagang araw, dapat itong ipagdiwang ng Maringle, para makita ng buong lungsod ng Hong Kong ang iyong kaligayahan. Salamat sa iyo. Kuya Shaye, dali.
Ang babaeng ito, may iniwang ebidensya pa. Yunshu, akala mo kaya mong ilantad ako? Mangarap ka na lang. Nasaan ka ba talaga? Kung sawa ka na, bumalik ka na agad. Magandang araw. Ang telepono na tinawagan ninyo ay naka-off. Ayos lang, Yunshu. Talagang marami ka nang natutunan. Ginoo. Ang ginang ay umalis kaninang umaga, na may dalang bagahe. Hindi ninyo ba alam? Paalisin siya. Wala siyang kamag-anak dito sa Port City. Umalis ka sa akin. Saan pa siya pupunta? Hindi lalampas ng 3 araw. Siguradong babalik siya at hihingi ng tulong sa akin. Kahapon ng gabi, nakita ko ang ginang. Itinapon na lahat ng mga bagay na ipinadala mo. Lahat ng iyon. At saka, ngayong umaga, ginang, pinuputol din ang punong watong sa bakuran. Pinutol din. Ano? Yunshu. Ang puno ng watong ay sumasagisag sa pag-ibig na hindi nagbabago hanggang sa kamatayan, tulad ng aking pagmamahal. Mahal kita magpakailanman. Ang dami ng oras. Hindi ko alam, ginang, saan pa siya pupunta pagkatapos umalis. Bago mag-8, sa pantalan ng Juhay, ihanda ang pera. Kahit 1 segundo na lang ang late, pupunitin ko ang isang daliri niya. Huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo siyang magulo. Siye. Pupunta ka sa pantalan ngayon, di ba? Pagdating mo, magbigay ka ng balita. Huwag mo nang kalimutan ha. Panalangin para sa kaligtasan. Kailangan mong tandaan. Dalhin ito sa iyo. Ihagis mo ito sa akin. Ngunit Ginoo, ito ang panalangin na hinihingi ng ginang tuwing simula ng buwan, para sa iyong kaligtasan. Hindi mo ba naiintindihan? Umalis na ang nakakainis na babaeng iyon. Anong dapat pag-isipan? Si Warner ang pinakamahalaga sa akin. Siya ang pinakaimportanteng babae. Long. Bukasan ng gabi ang anibersaryo ng kasal ni Warner at Josing. Gaganapin ang salo-salo. Gawin ito sa pinakamataas na pamantayan. Usapin ito ni Binibini Lin huli, gaya ng dati, banda, alak, at pagkain. Lahat ay kailangang pinakamahusay. Oo. Lahat ng detalye ay dapat perpekto. Ginoong Bo, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talaga ang meron si Lin Warner, na gusto mo siya, kasal na siya. Pero gusto mo pa rin ipagtanggol siya bilang kuya, tahimik na nagbabantay. Ang kabutihan niya. Hindi mo naiintindihan, pakiusap, ayusin mo agad, naiintindihan ko na. Pwede mo bang tanungin si Ginang Lin kung anong estilo ang gusto niya ngayon, o western, para makapaghanda ako. Tingnan mo ang schedule ni Warner ngayon. Dumating si Binibini Lin sa 7:00 ng gabi sa French Western Restaurant at hanggang ngayon ay hindi pa umaalis. Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Pasensya na, Ginoo, ang aming restaurant ay may VIP reservation system. Kung wala kang reservation, hindi ka maaaring pumasok. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo. Hindi ka na makilala ni Ginoong Bo. Warner, ang galing mo talaga. Si Bo siya na may dangal, ay naging pangalawang pagpipilian mo ng 3 taon. Oo, Warner, ang galing mo talaga. Maghanap ng lalaki. Hindi ba dapat maghanap ng ganitong uri ng lalaki? Guwapo at mayaman.
Ang mahalaga, tapat na naghihintay sa babaeng si Yunshu, na ipanganak ang bata. Lahat ng ari-arian ng pamilya Bo, lahat ay ililipat sa pangalan ng anak ko. Bilang biological na ina, wala akong kailangan. Sige. Sino bang may sabi na maswerte ka? Pumunta ka sa Dongguo. Isang lalaking basta na lang nailigtas. Si Boshe pala. Silangang bansa. Kailan ako nakapunta sa ganong lugar? Ang mga pumunta ay si Yunshu. Sino ang makakapag-isip? Hindi naman ako. Kumuha ng kanyang singsing ng basta-basta. Pinalitan ko siya. At naging tagapagligtas ni Bo siya. Kinuha ko lang ng basta-basta ang singsing niya. Pinalitan ko siya. At naging tagapagligtas ni Bo siya. Nakakatawa nga naman. Siya si Bo Siye. Para mapasaya ako. Talagang pinilit ang kanyang puting buwan. Naging buhay na buhay ang pag-ibig. Mga buhay na patay sa impyerno. Diyos ko, iyon. Kung malaman niya ang peke mong ginawa. Kung malaman niya. Yung babae, ngayon ay iniisip pang bumawi. Nag-iwan siya ng voice recorder kay Bo Siye at mga bala para patunayan na ako ay peke. Sayang naman. Ngayon, lahat ng ebidensya ay nasa loob ng aking bag. Hanggat isang araw, nasuot ko ang singsing na ito, si Boss Bo Siye ay habang buhay, ay magiging parang aso, na patuloy na sumusunod sa akin. Ginoong Bo, ikaw. Bala. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay noong gabi 3 taon na ang nakalipas sa Victoria Street, Dongguo, na iligtas ko ang isang lalaking tinamaan ng bala. Yunshu. Ikaw pala. Ikaw pala ang hinahanap ko. Ikaw palagi. Pakawalan mo ako. Halikan mo ako, Ginoo, tulong. Pakawalan mo ako, tulong. Huwag kang mag-alala, Ginoong Bo, sila. Tiyak na hindi makakalimutan ng babaeng ito, ang araw na ito. Hindi pa sapat. Maghanap pa ng ilan pa, tulong. Noong panahong iyon, sobrang takot ka talaga. Gabi ng kumpanya, sabi ng doktor, sobrang dami na ng beses na napalaglag ako nitong mga nakaraang taon, kung hindi na mapanatili itong batang ito. Baka sa buong buhay ko, hindi na ako magiging ina. Pero iba ito ngayon. Nararamdaman ko. Ang batang ito, talagang napakatatag niya. Talagang espesyal nga talaga. Nais kong dumating sa mundong ito. Huwag kang mag-alala, hindi sasaktan ng baby. Uminom ka muna ng gamot para sa pagpapahinga ng sinapupunan. Hindi ko akalain na ako mismo ang nakapatay sa ating anak. Dapat akong mapunta sa impyerno. Alas 9. Lu Xiao. Lu Xiao. Lu Xiao. Asawa ko, nasa kamay mo pa rin, di ba? Gusto mo ng 100 bilyon, di ba? Bibigyan kita ng 200 bilyon. Ngayon, pinakawalan na ang asawa ko. Tao. Ginoong Bo, naiiwan na lang sa account, kunti na lang ang natira, hindi pa umaabot ng 100 bilyon na pondo. Kung ililipat ito, oo nga, si Lu Xiao ay talagang tuso. Kung sakaling niloloko niya tayo, walang kapangyarihan si ate sa kanya, bakit pa tayo nag-uusap? Ngayon, ibigay mo sa akin. Sige na. Talagang mabilis si Ginoong Bo, sayang nga lang. Sabi mo, hindi mo ililigtas ang asawa mo. Ipinagkalat ko na siya sa dagat. Buti na lang nahagip ang kanyang jacket. Dahil sa iyong 2 bilyong halaga, napaabot na ito sa iyo. Ginoo Bo.
Ginoo Bo. Hindi mangyayari iyon. Hindi maaaring mawala si Yunsho ng ganun na lamang. Hindi maaaring mangyari. Hindi maaaring mangyari. Makinig ka sa akin. Hanapin mo siya. Dapat buhay ang makita. Kahit nabaligtarin ang buong bansa, kailangan kong mahanap ang ginang. Naiintindihan. Aking tatawagin ang lahat ng tao. Tama, Ginoong Bo. Bukas, ang selusalo ni Ginang. Lin, kailangan pa bang maghanda? Maghanda. Siyempre, kailangang maghanda. Pupunta akong mag-imbestiga. Ano ang ginawa ni Lin Guaner nitong 3 taon? Sa lahat ng ito, paano niya pinahirapan si Yunshu? Babayaran ko siya ng 10 beses na sob. Gising na. Kuya. Ikaw pala iyon. Ito. Saan ito? Ito ang bahay ko. Hindi ko na maalala. Ilang araw na ang nakalipas. Ikaw mismo ang tumawag. Na gusto mong dukutin kita. Ano? Ginoong Xiao, gumaling na ang gamot ni Binibini yon. Ginoong Xiao. Tawagin kang Ginoong Xiao. Hindi ba? Ikaw ang nasa negosyo, na laging nalalampasan si Bo Siye. Puno ng pamilya Lu. Uminom ka muna ng gamot. Nasa pamilya Bo ka ng maraming taon. Masyado nang napagod ang katawan mo. Pinapagawa ko sa doktor ng pampalusog na gamot para sa'yo. Naalala ko. Parang naging doktor ka noon. Paano naman? Mahaba ang kwento. Balang araw, sasabihin ko sa'yo ng dahan-dahan kapag may oras na tayo. Ngayon. Ang dapat mong alalahanin ay, si Boss Yejan ay nakatanggap na ng balita ng iyong pagkamatay. Ano ang naging reaksyon niya? Una, tinanggihan niyang pabyusin ka. Pagkatapos ay parang nabaliw, at ginastos ang 200 bilyon. Sayang. Huli na. Kung alam ko lang na masasaktan ka niya ng ganito, bilang kuya mo. Noong una pa lang, hindi ako papayag na pakasalan mo siya. Tapos na iyon. Buti na lang. Lahat ay maaaring magsimula muli. Lahat. Hindi pa huli ang lahat. Oo nga. Buti na lang lahat ay maaaring magsimula muli. Dito ka muna sa akin sa mga araw na ito. Unahin mong pagalingin ang katawan mo bago ang iba pa, kapatid. Salamat sa iyo. Ginoong Bo, nalaman na. Sa nakaraang 3 taon, matapos ikasal si Ginang, Lin kay Josie, patuloy siyang may hindi wastong relasyon sa maraming makapangyarihang tao. Lige. Halika, mahal. Kaya sa hapunan bukas, ibibigay ko sa kanya ang isang malaking regalo. Ang tagal nating hindi nagkita, si Ginang Joe ay lalo pang gumaganda. Swerte talaga si Ginoong Joe. Kayo dalawa ay parang hindi nagbago sa loob ng 3 taon. Napakamahal sa isa't isa. Tunay na modelo ng mag-asawa sa ating Port City, na dapat tularan. Lahat ay dahil sa pagmamahal ni Azing. Azing. Paglipas ng ilang taon, kapag dumating ang aming anibersaryo ng pila, mamahalin mo pa rin ako, tulad ng ginagawa mo ngayon. Huwag sabihin na pila, kahit na ginto. Gusto ko ring ayusin para sa'yo ang buong Hong Kong City. Ang pinakamarangal na salo-salo. Ikaw pa rin ang pinakamabuti sa akin, asawa ko, at ngayong gabi. Naghanda ako para sa'yo ng isang surpresang hindi mo aakalain. Ang sipag mo, Warner. Salamat sa inyong pagdating para saksihan ito, ang aming 3 anibersaryo. Ngayon, nais kong pasalamatan ng aking asawa. Sa loob ng 3 taong ito, pinaamo niya ako na maging pinakamasayang babae sa buong mundo. Congratulations! Congratulations! Sa harap ng buong Hong Kong City, ngayon, bibigyan ko ang aking asawa ng isang espesyal na regalo. Tingnan ninyo ang malaking screen. Kuya Lee. Anong ginagawa mo? Ano to? Anong bagay ito? Lin Guaner, ano ba itong mga ito? Ipaliwanag mo ng malinaw sa akin. Azing. Pinagsama-sama ang mga video na ito. Tiyak na may gustong sir-an ako. Bilisin mo, pakiusap, patayin mo na yan. Ang video na ito, kitang-kita pa ang mga pores. Sa tingin ko, hindi ito peking gawa. Noong nakaraang buwan, nakita ko pa si Ginang Joe at si Ginoong Lee, na palabas ng hotel. Ang suot niya noon, ay yung palda sa video na ito. Noong nakaraang charity dinner, nakita ko pa siya kasama si Chen Xiao, sa isang VIP room sa nightclub. Sobrang higpit ng yakap nila. Lin Warner. Noon, para sa'yo, si Yunsho na inabandona mo lang. Hindi ko inakala na ikaw pala, ang babaeng madaling makasama ng kahit sino. Azing.
Talagang peke ang mga video na ito. Mahal na mahal kita. Paano ko kaya magagawa ang mga ganitong bagay? Pagsasama. Akala mo ba bulag ako? Si Ginang. Joe, sa labas ay parang napakalinis at walang bahid. Ngunit sa likod, sobrang malandi pala. Sa ulo ni Joe, may mga damo ng tumutubo. Ang pamilya Joe ay isang kilalang angkan. Paano naman maaring hayaan ang ganitong babae na maging ginang? Joe, Azing. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko sa'yo. Okay, tungkol sa bagay na ito, hindi talaga ako ang may gawa. Tumahimik ka. Tama lang ang nangyari sa'yo. Anong nangyayari? Nandito na si Ginoong Bo, Kuya Siye. Sa wakas, nandito ka na. Akala ko ba ang galing-galing mo sa bansa eh? Ipakiusap mo kay Azing. Okay lang ba? Basta ikaw ang magsalita. Iiyak na mapapatawad niya ako ni Azing. Ginoong Joe, ako bilang kuya niya, hindi ko siya naayos na disiplinahin. Pasensya na sa kahihiyan. Dali, ibigay mo nga sa akin. Dalhin mo ang iyong magandang kapatid na babae. Umalis ka dito. Walang ganitong babae sa pamilyang Joe. Huwag kang matakot. Ayaw sa iyo ni Josing. Bibigyan ka ng kapatid ng mas mabuting tahanan. Ano? Ang may-ari ng Hongcheng Jin Shipeng, kailangan ng pangalawang asawa. Ihanda mo na ang mga gamit mo. Bukas ka na magpapakasal doon. Anong Boss Jin? Kuya Siay, ano ba ang sinasabi mo? Ginoong Bo. Ito ang asawa na pinili ni Ginoong Bo para sa akin. Talagang maganda. Gusto ko ito. Ito naman si Boss Jin. Kahit na medyo matanda na, pero napaka-maalaga. Hindi ako. Hindi. Kuya Shea, nabaliw ka ba? Napatay niya na. Ang 7 asawa niya, isang baliw. Bakit mo ako ipinasuyo sa kanya? Hindi ka ba ang pinakamasakit sa akin? Maruming kalakal. May gusto ba? Dapat magpasalamat kayo. Sikat si Boss Jin. Nahari ng mga babae, ang naunang 7 asawa niya, namatay lahat sa loob ng 6 na buwan. Ano sa tingin nyo, kung si Miss Lin ay ikakasal doon, mabubuhay pa ba siya? Hindi ako ikakasal, Kuya She. Anong nangyari sa'yo? Pinanggako mong poprotektahan mo ako, bakit biglang itulak mo ako sa impyerno? Naiintindihan ko na. Opo, siya yung babaeng si Yunshu. Siya ang naglasik ng alitan, hindi ba? Hindi siya masaya sa buhay niya. Kaya gusto niya akong isama sa kanyang pagbagsak. Pupunta na ako ngayon din. Patayin mo ang babaeng iyon. Sinta, saan ka pupunta? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito. Hindi ito totoo. Bo Siye, tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo ulit. Hindi mo ba sinabi na gusto mo ako? Hindi mo ba sinabi na gusto mong protektahan ako ng buong buhay mo? Ako, si Bo Siye, ang dapat protektahan, ay yung babae 3 taon na ang nakalipas, yung nagligtas sa akin sa Dongguo, hindi ikaw. Yung babae, ako iyon. Sing-sing, nasa akin ang sing-sing na ibinigay mo sa akin. Nangangahas ka pang magsinungaling. Ninakaw mo ang token ni Yunshu, at nagpapanggap na siya. Ang pinakamakasalanan ay, alam mo, siya ang aking minamahal. At sinadya pa niyang pasaktan ko siya. Ikaw. Alam mo na lahat. Talagang nagsisisi ako. Gawin mo lang ang gusto mo sa akin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Okay, huwag kang mag-alala. Hindi kita papayag ang mamatay ng madali, Boss Jin. Aperitivo pa lang to. Nagkamali ako. Kuya She, pakiusap. Pwede akong magbayad sa kasalanan. Basta huwag mo lang. Ibigay mo ako kay Boss Jin. Kaya kong gawin ang lahat. Boss Jin. Ano pang hinihintay mo? Salamat, Ginoong Zai. Mahal, sama ka sa akin pauwi. Tara. Kuya siya. Yunshu. Yunshu. Mali yata ang pagkakakilala mo, Ginoo. Alon. Ginoong Bo. May balita na ba tungkol sa ginang? Wala pa. Magdagdag ng tao para magpatuloy sa paghahanap, hindi makita. Lahat kayo ay makikasama sa kanya sa libingan. Oo. Oo.
Hoy, Lola, siya si Xiaoshu. Nabalitaan ni Lola na bumalik ka na sa Sioux City. Bakit hindi mo ako dinalaw? Lola, miss na kita. Lola. Lola. Miss din kita. Sa mga araw na ito, nakatira ako sa bahay ng kaibigan. Bukas babalik ako para makita ka. Sige. Naghihintay sa'yo si Lola. Oras na para uminom ng gamot. Anong nangyari? Lu Xiao. Nandito ako sa'yo para magpagaling. Ilang panahon na. Gusto kong bumalik para bisitahin si Lola, pero hindi ka pa rin ganap na gumaling. Mahina ang kalusugan ni Lola. Ayokong mag-alala siya. Sasamahan kita. Lola, bumalik na ako. Nagdala ng ngiti si maliit nating Shu, na bumalik siya. Dali, paitamnan mo si Lola ng mabuti, kung lalo ka bang pamayat. Bakit ka pamayat ng ganito? Yung batang si Bo, binubuli ka ba niya? Kumusta po, Lola? Ako si Lu Xiao, kaibigan ni Yunshu. Sige. Ikaw ba yung kasama ni Yunshu sa kolehiyo na madalas niyang banggitin, Xiao Lu? Pero, nasaan si siya? Hindi kayo nagsama umuwi. Yunshu, aalis na ako. Tutulungan ko kayong maghanda ng tanghalian. Mag-usap muna kayo. Xiaoshu, sabihin mo kay Lola, may nangyari bang problema? Ako at si Boss Knight ay nagdiborsyo na. Ano? Nagdiborsyo na kami. Paano nangyari yan? Sabi niya pa sa harap ko. Na nangangako na habang buhay, mabuti sa iyo. Lola, Lola, anong nangyari sa iyo? Xiaoshu, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ikaw at si Xie. Sige na nga. Ayaw mong magsalita. Hindi na kita pipilitin, Apo. Ang katawan ni Lola ay lalong humihina. Sabi ng doktor, hindi na ako matagal. Lola, huwag kang magbiro, sigurado akong gagaling ka. Sa buong buhay ni Lola, ang pinakamalala niya ay ikaw. Sana ni Lola, bago siya umalis, ay makita ka pa niya. Mayroon kang tahanan. Mayroon kang mag-aalaga para sa iyo, Lola. Kung hindi, kapag umalis si Lola, hindi magiging maayos ang lahat. Lola, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan ko ng mabuti si Yunshu. Kung siya ay papayag, bukas na pwede kaming magpaparehistro at magpapakasal. Totoo, talaga ba? Lu Xiao, salamat sa iyo kanina. Sa pagtulong mo nalokohin si Lola, kung malalaman niya ang tungkol sa akin at kay Bo siya, siguradong lalala ang kanyang karamdaman. Hindi ko siya niloko. Bawat salita na sinabi ko kanina ay totoo. Ikaw, huwag kang magkamali, hindi ako nagpo-propose. Gusto ng lola mo na bago siya pumanaw, makita kang may katuparan sa buhay. Pinipilit ako ng mga magulang ko na magpakasal. Kailangan ko ng magiging asawa. Pwede tayong magtulungan ayon sa pangangailangan. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip kung gusto mo. Pwede tayong magpakasal agad-agad. Hindi na kailangang 3 araw. Sang-ayon ako sa'yo. Sino ang aakala na ilang araw pa lang mula nang umalis kay Basie? Ang bilis naman. Na nagparehistro kayo ng kasal ni Kuya. Ang petsa ng kasal, itinakda 3 araw mula ngayon. Ang mga bagay tungkol sa kasal ay ipagkakatiwala mo sa akin na ayusin. Hindi mo na kailangang mag-alala, Kuya. Pakiusap. Tinatawag mo pa akong kuya, ngayon ay legal na tayong mag-asawa. Sige na, ako na ang maghahatid sa iyo pa uwi, hindi na kailangan. Ako, may mga bagay lang akong aasikasuhin, kaya ko na ito mag-isa. Sige, mag-ingat ka sa daan.
Ginoong Xiao, Ginoong Xiao. Ginoo, mga kapatid, nakatanggap tayo ng balita, lahat ay naguluhan. Tayo ay mga binata, mahigit 20 taon na si Ginoo. Kapag hindi kumilos, ayos lang. Pero kapag kumilos, diretso niyang pakakasalan ang asawa ng iba. Pero Ginoong Xiao, may isang bagay akong hindi maintindihan. Noong araw, para kay Binibining yun, isinuko mo ang operasyon, at pilit na pinilit ang sarili, natahakin ng ganitong landas. Ang mga bagay na ito, ikaw, hindi talaga balak mong ipaalam sa kanya. Bo Siye, lumabas ka rito. Nasaan si Yunshu? Anong ginawa mo sa kanya? Kilahin pataas. Kahit sarili. Sino ka para tanungin ako? Sasabihin ko sa iyo, si Yunshu ay babae ko. Kung muli mong maisip siya, wala akong pakialam na patayin ka. Yunshu, bigyan mo ako ng kaunting oras. Tiyak na gagawin ko. Pabayaran ang lahat ng sumakit sa'yo, ng kanilang kapalit. Katatapos lang niyang makalabas sa impyerno. Kung lalapit ka agad, mas lalo mo lang siyang matatakot. Kasunduan sa kasal, hindi bababasa. Makakaprotekta ako sa kanya ng may karapatan. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga papayag ang si Bo Siye. Agawin siya sa akin. Ginoong Bo, paliparan, dambana, istasyon, lahat ay hinanap na. Ngunit wala pa ring balita tungkol sa ginang. Huling 3 araw, kung hindi pa rin makahanap ng tao, alam mo na ang magiging resulta, Ginoong Bo. Aayusin ko na ito ngayon. Aayusin ko na ito ngayon. Ang dali mo lang mahiya. Paano na ang kasal bukas? Sino ang nahihiya? Medyo mainit dito. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat para bukas. Nakaayos ko na. Sa oras na iyon, hahawakan ko ang iyong kamay. Sama-sama tayong papasok sa bulwagan. Kailangan mo lang maging pinakamaganda kong ikakasal. Hindi ko inasahan. Napakamaingat. Lahat ng bagay na makakapagpasakit sa'yo, aayusin ko ng maaga. Yunshu. Alam ko, hindi pa gumagaling ang sugat sa puso mo. Ngayon ay papasok ka sa isang bagong kasal na mahirap tanggapin. Pero huwag kang mag-alala, kung pakakasalan mo ako, hindi na kita pahihirapan pa. Mula ngayon, ang bawat araw mo ay magiging mas masaya kaysa sa nakaraang araw. Lu Xiao. Salamat. Oo, gusto ng nanay ko na makita ang kanyang bagong manugang. Mamaya na lang, bumalik tayo sa lumang bahay. Ang nanay mo. Dinala na sa akin ng asawa. Mas maganda siya kaysa sa mga larawan. Si Xiao, ang batang ito, parang nagising na rin. Magandang araw, tita. Dapat mo nang baguhin ang tawag mo. Nanay. Huwag kang mahiya. Simula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Ito ay kaunting pasalubong mula sa iyong biyenan, parang regalo sa unang pagkikita. Napakamahal nito, hindi ko pwedeng tanggapin. Huwag, tanggapin mo na lang. Ito ay mula sa pamilya Lu, na ipinamana sa manugang na babae. Salamat, inay. Oo nga. At ito. Ito ay... Huwag mo munang buksan, nakauwi na, tingnan mong mabuti. Ayos. Umupo ka. Mabilis, umupo ka. Ginoong Bo, nakita na ang balita tungkol sa ate. Nasa Sioux City siya. Sioux City. Alam ko na. Paano niya kayang iwan talaga ako? Ihanda ang sasakyan. Pupunta na ako ngayon. Ginoong Bo, maaaring hindi na tayo makakarating. Bukas ay ang kasal ni na Binibining yun at ni Lu Xiao. Ano? Magsisimula na. Terror na.
Salamat sa inyong pagdalo sa banal na sandali ng bagong kasal. Ginoong Lu, handa ka bang pakasalan si Binibining yun, sa hirap man? Sa kabila ng paghihirap, lahat ay nagbabantay sa kanya. Mananatili ba kayong tapat sa kanya magpakailan pa man? Ako'y handa. Ginoong yun, maaari ko bang itanong kung nais mong pakasalan si Ginoong Lu, kahit na mahirap, kayamanan at karangyan, kalusugan at karamdaman, mamahalin mo ba siya magpakailanman? Oo, handa ako. Ipinapahayag ko na ang bagong kasal na ito ay opisyal na, mag-asawa na. Hindi ako sang-ayon. Damaykit ka. Hindi ba ito si Boss Ye? Ganito ang lakas. Hindi ba sila nandito para agawin ang kasal? Ang kasal na ito. Hindi ako sang-ayon. Boss Ye. Pakiusap, magpakumbaba ka. Bakit ka nandito? Yunshu. Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Alam ko na lahat. 3 taon na ang nakalipas sa Dongguo. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin. Hindi si Lin Guaner. Ako ang bulag. Akala ko siya ay ikaw. Nagkamali ako ng tao. Isang salita mo na parang wala lang. Nagkamali ako ng tao. Mabubura ba nito ang lahat ng paghihirap at sakit na dinanas ko sa mga taon? Alam kong karapat dapat akong pagsabihan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Ang hinihiling ko lang ay sumama ka sa akin pabalik. Hayaan mo akong gamitin ang natitirang buhay ko. Dumating ka para magbayad sala. Bibigyan kita ng pagkakataon. Nakalimutan mo ba kung paano mo ako tinrato dahil kay Lin Guaner noon para matulungan mo sila ni Josing? Hindi ka nag-atubiling kumuha ng tao para sirain ang aking dangal. Dahil lang sa sinabi niyang natatakot sa sakit, pinagkaaitan mo ako ng pagkakataong maging isang ina magpakailanman. Boss Ye. Sa loob ng 3 taon na ito, tinuturing mo akong tanga na paulit-ulit mong niloloko. Bakit mo naman akalain bibigyan kita ng isa pang pagkakataon? Yunshu. Pinabayaran ko na si Lin Guaner ng halaga. Yung masamang babae ay nasa kamay ni Boss Jin ngayon. Hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw. Lahat ng sumakit sa'yo. Hindi ko palalampasin kahit isa. Boss siya. Ngayon ang kasal namin ni Yunshu. Pakiusap, umalis ka na ngayon. Lahat ng pera at ari-arian sa ilalim ng Bow Group. Ipagpalit mo kung sapat na siya. Basta handa kang bumitaw. Ibigay ko sa iyo ang lahat. Si Yunshu ang asawa ko. Hindi siya pwedeng ipagbili. Sumama ka na sa akin ngayon. Kung hindi, agad kong papatayin siya sa harap mo. Gusto mo bang lumaban? Patayin mo na lang ako. Patayin. Ikaw pa, para sa kanya. Ginamit mo ang buhay mo para takutin ako. Oo. Huwag kang gagalaw. Huling 6 na segundo. Sumama ka sa akin o kailangan mamatay ang mga tao dito. Lahat ay mamamatay. Nababaliw ka. Napakaraming buhay dito. Simula nang mawala ka, nababaliw na ako. Boss Ye. Pakawalan mo sila. Wala silang kasalanan. Pakawalan mo sila. Sige. Pero kailangan mong sumama sa akin. Hindi pwede. Huwag mo akong sisihin pagkatapos. Agad na ibaba ang bomba. Kung hindi, nangangako akong sa loob ng 1 minuto, lahat ng iyong ari-arian ay agad na mawawala. Sa tingin mo, iniintindi ko pa ba ang mga ito, ngayon? Ang kailangan ko lang ay siya. Ginoong yun, pakiusap, sumama ka sa kanya, dito tayo, maraming buhay ang nawala. Oo nga, may mga bata pa dito. Sige. Sasamahan kita. Sa loob ng 3 araw. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. 3 araw mula ngayon. Kailangan kong bumalik. Tatlong araw. 3 araw. Sapat na. Yunshu, Lu Xiao. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng 3 araw, babalik akong ligtas. Kung hindi makakabalik si Yunshu pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko ang buhay mo. Yunshu. Sa wakas ay bumalik ka na.
Naalala ko na sinabi mo dati. Ang paborito mong bulaklak. Puting rosas ito. Ito ang pinagawa ko sa chef na may 3 bituin para sa espesyal na hapunan. Hindi mo na kailangang magmadali at mag-abala. Araw-araw silang magluluto ng mga paborito mong pagkain. Kung hindi ako nagkakamali, ganito ka rin noon kay Lynn Guaner. Na mga bulaklak. Sa hapunan. Kahit ang mga sinabi mo ay eksakto, ang itsura mo na puno ng pagmamahal, talagang nakakadiri para sa akin. Yunshu. Bigyan mo ako ng panahon. O sige ba? Lahat ng bagay. Unang unti-unti kong babawiin. Kompensasyon. Ang iyong kompensasyon, ano ang maibabalik nito? O maibabalik ang aking yumaong anak? Bo Siye. Bawat sandali, nakasama kita, ay nagsasabi sa akin, sa loob ng 3 taon na ito. Gaano ba ako naging tanga? Alam kong may utang ako sa'yo. Pero kahit papaano, bigyan mo naman ako ng pagkakataon, sapat na. Ang pagmamahal mo. Hindi ko na kaya pang tiisin. Ayaw ko ring tiisin. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabi mo lang, gagawin ko ang lahat, sige. Gusto kita. Lumayo ka sa akin. Ginoo Bo, may isang bagay. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Sige nga. Sa tingin ko, ang ginang ngayon, hindi na mapipigilan ng pagiging matatag lang. Paano nga ba? May paraan ka, tapat. Nagsawa na ang ginang ngayon, sa dati niyang mga gawi. Sa tingin ko, dapat kang gumawa ng higit pa, at magpaliwanag ng mas kaunti. Umalis ka muna. Opo. Halika na, kain tayo ng tanghalian. Ito. Ikaw ang gumawa nito. Hindi ka ba madalas nagsasabi noon na gusto mong kumain ng pagkain mula sa inyong bayan? Sadyang hinanap ko ang kusinero mula sa inyong bayan para matutunan ito. Tikman mo na. Wala akong gana. Ano ang gusto mong kainin? Gagawa ako ulit. Sapat na, boss. Huwag ka nang magpanggap pa, ang hitsura mong ito ngayon na napakababa ay mas nakakadiri. Kumpara sa dati, hindi ako nag-aarte. Seryoso ako. Anong bahagi ng katawan mo? Ang karapat-dapat sa salitang seryoso. Sinabi ng Ginoo na kailangan mong bumaba. Bo Siye. Ano na naman ang balak mong gawin sa akin? Ganon siya kay Jiang Jia dati. Ngayon, dinala ko siya dito. Nasa iyo na ang desisyon. Bakit? Hindi na epektibo ang dati mong paraan. Gusto kong ipagawa sa kanya ang kanyang pagkakamali. Gusto ko lang na ikaw mismo ang humawak dito, sa mga taong nakasakit sa iyo. Baka sa ganitong paraan, mas madali para sa puso mo. Hindi ako maghihiganti sa sinuman, dahil gusto kong hayaan kang, ang bawat araw ng natitirang buhay ko, ay ginugol sa pagsisisi. Ayaw mong kainin ang niluto ko, ayaw mong pakinggan ang paghingi ko ng tawad. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ito na lang ang buhay ko. Gusto mo ba? Akala mo ba ang buhay mong ito ay mura? Ano ang kahulugan nito sa akin? Isang bagay na labis na mahalaga. Sige. May utang ako sa iyo. Basta't makakapagpawi ito ng iyong galit, ang buhay ko. Sakripisyo na rin. Magandang alagaan, magandang magpahinga. Ginoo.
Buti na lang hindi malalim ang sugat, hindi ito umabot sa mga vital na bahagi. Sa susunod, hindi na pwedeng ganito ah. Ginoo, ano ang nangyari? Nasa ibaba siya, tumatawag sa telepono. Ito. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, ayos lang ako. Bukas na ang huling araw. Babalik agad ako. Ibinigay ko na sa'yo ang buhay ko, ang mahalaga sa'yo, ngunit kailan ba ako makakabalik sa kanyang tabi? Boshe, huwag ka nang magpanggap. Ikaw mismo, ang nagtusok ng kutsilyo. Ano ang kinalaman ko dyan? Ngayon ikaw, talaga bang wala kang pakialam sa akin? Oo. Hindi lang ako walang pakialam sa iyo. 1997, gusto ko pang mawala ka agad, mula sa aking mundo. Totally na umalis ka. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, Bossier. Bitawan mo ako. Bossier, anong balak mo? Bossier, ayaw mo bang manatili ngayon? Marahil dahil sa atin, na wala pang anak. Bossier, huwag kang ganyan, pakawalan mo ako. Hindi ba palagi mong ginugustuhan ang mga bata? Kapag nagkaroon na tayo ng anak, hindi mo nagugustuhing umalis. Boshe, huwag kang ganyan, huwag ganyan. Kung may anak tayo, hindi ako aabot sa ganito. Pero nakalimutan mo. Dahil sa'yo, permanente kong nawala ang karapatan na maging ina. Ngayon, gusto mo pa bang ituloy? Pasensya na, lumabas ka. Pinapalayas kita. Bossier. Ayaw kita. Ito ang diary ni Lu Xiao. Siguro si Yunshu, hindi kailanman malalaman. Mula nung una kaming magkita sa kolehiyo, ang aking tingin ay hindi na kailanman nakalayo sa kanya. Si Lu Xiao ay talagang 8 taon. Ang lihim na pag-ibig na ito ay itinago ng masyadong matagal at malalim. Patuloy akong naghihintay na dumating ang araw na karapat-dapat ako sa kanya, ngunit ang resulta ay kanyang imbitasyon sa kasal. Hanggang makita ang video sa kanyang kasal. Sinasadya kong kamuhian ang aking kawalang kakayahan, na hindi siya maprotektahan. Kung gayon, handa akong malugmok sa kadiliman para sa kanya. Hayaan ang mga nakasakit sa kanya na magbayad ng halaga. Kaya pala si Lu Xiao ay para sa akin. Sa mga lugar na hindi ko nakikita, ay nagbigay siya ng napakarami para sa akin. Ginang, Ginoo, siya ay paparito na. Sige. Bakit biglang lumala? Ito. Sabi ng doktor, ang emosyon ni Sir ay sobrang nagalaw ngayon, kaya ang sugat ay lalong naimpeksyon, kaya nagkaroon ng lagnat. Sobrang tagal ko na siyang sinusundan, ngayon lang, nakita ko siya ng ganito. Ginang, aalis po ba kayo bukas? Ginoo, kanina ay palagi niyang binabanggit ang pangalan ninyo, baka magstay ka pa ng 2 araw. Hintayin mo siyang magising bago ka umalis.
Nagising na. Kumain ka na ng gamot. Ikaw pa mismo ang nagdala ng gamot sa akin. Nag-aalala ka ba sa akin? Wala akong pakialam sa'yo. Huwag kang magpanggap na may nararamdaman ka. Hindi mo ako matutokso. Sigurado akong nandito pa rin ako sa puso mo. Tama ba? Mapapatawad mo ba ako? Ganun ba? Yunshu. Yunshu. Ginoo, hindi ka makakatayo. Baka pumutok ang sugat. Saan na ang ginang? Sabi niya, natapos na ang 3 araw. Kinuha na ang susi ng sasakyan. Umalis na dala ang bagahe. Ano? Ginoo. 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 Bumaba. Magbigay daan. Pinapabayaan kita na magbigay daan. Huwag mo akong pilitin na banggain ka. Sige, bumangga ka na. Akala mo hindi ko kaya. Tingnan mo. Ayaw mo pa rin. Natapos na ang 3 araw. Bossiye, nangako ka sa akin. Nagbago na ang isip ko. Maaari mo akong kamuhian. Maaari mo akong patayin. Ngunit gusto mong umalis. Maliban kung mamatay ako, ikaw na baliw. Divorsyado na tayo. Asawa na ako ni Luciao ngayon. Pwede namang magpakasal muli pagkatapos ng diborsyo. Nagpakasal na. Maaari ring mawalan ng asawa. Umalis ka. Sinabi ko na. Gusto kong umalis. Dumaan ka sa akin. Bossiye. Ganyan ka. Mas lalo lang kitang kamuhian. Kamuhian mo na. Siguro ang pagkamuhi ay isang paraan ng pag-aalala. Ang baliw na to. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang sasakyan na ito. Sira na kahapon pa. Sadyang ginawa mo iyon. Alam mo na, nasira ang sasakyan na ito, kaya sinadya mo, ilagay ang susi sa sala, hindi ba? Alam ko na noon pa, na hindi ka matututo sumunod ng maayos, kaya anumang paraan para makatakbo. Sinira ko na. Bitawan mo ako, Bossiye, bitawan mo ako. Bossiye, bitawan mo ako. Bossiye, pakiusap, please. Pakawalan mo na ako, okay ba? Pakawalan kita. Para makabalik ka kay Luciao. Yunshu. Kung susubukan mo ulit na tumakas, wala akong pakialam na mawala siya magpakailanman, pero hiwalay na tayo. Kahit na ikulong mo ako magpakailanman, hindi na kita titignan muli. Walang problema. May panahon pa tayo. Pipilitin kong tanggapin mo akong muli. Mamahalin mo ako, lumayo ka. Bossiye, ang pagmamahal mo, ito ay pagkakabihag, ito ay pagkawasak at pag-aangkin. Hindi mo talaga nauunawaan kung ano ang pag-ibig. Kung nauunawaan mo, hindi sana tayo umabot sa puntong ito. Oo. Hindi ko nauunawaan. Sige, manatili ka sa aking tabi. Tama, turuan mo ako. Bantayan mo ang ginang. Kung may mangyaring masama sa ginang, huwag kayong umasa na mabubuhay. Oo. Bossiye. 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 Buksan mo ang pinto, Bozzy. Ginoo. 3 araw nang hindi kumakain ng ginang. Kung ganito pa rin. Kung hindi kumain ng kahit ano, paano siya magkakaroon ng lakas para kamuhiin ako? Hindi mo ba gusto na manatili ako? Sige. Mamamatay na lang akong gutom dito. Nasiyahan ka na ba?
Akala mo ba na kaya mo akong takutin sa pag-aayuno? Yunshu. May hangganan ng pagtitiis ko. Bo Siye, hindi ko kailanman naisip na bantang ka. Sinasadya ko lang na ayaw kita. Ayaw na ayaw ko na sa tuwing nasa tabi mo na nandyan ka sa tabi ko. Mas masakit pa ito kaysa sa mamatay. Ilagay mo ang baril. Sumunod ka, huwag kang lalapit. Kung hindi ka matapang kumilos, ako na lang ang tatapusin ito. Kaya pala, mahirap pala ang mamatay. Ganito mo ba ako kamuhian? Galit na galit hanggang handang mamatay? Oo. Galit ako sa'yo. Galit ako sa lahat ng tungkol sa'yo. Sa hitsura mo. Pati na ang hangin na nilalanghap mo. Gusto kitang patayin. Pero totoong pinatay kita. Hindi mawawala ang aking galit. Bossier. Mas mabuti pang gamitin ang aking kamatayan para tapusin ang bangungot na ito. Yunshu. Bossier. Talaga bang iniisip mo na kilala mo ako ng gusto? Kung ano man ang gusto ko. Hindi kailanman may sino mang makakapigil sa akin. Lumabas ka. Umalis ka na. Umalis ka na. Alon. Ginoong Bo, alisin ang mga tao. Pahintulutan ng ginang na umalis. Opo. Ginoong Bo, palabasin mo lang ba ang ginang? Paano kung hanapin niya si Lu Xiao? Ginamit niya ang kanyang buhay para takutin ako. Ano ang magagawa ko? Pero ayos lang. May paraan ako para bumalik siya ng kusang loob. Oo. Saktan ka ba ni Bo Xiaye? Hindi. Hindi niya ako sinaktan. Ayos lang, mabuti na. Ayos lang, mabuti na. Lalaban ni nanay ng sabaw si Yunshu. Mag-usap kayo ng maayos dito. Tapos na yon. Mula ngayon, hindi ko na hahayaan siyang lumapit sa'yo kahit isang hakbang. Yung diary na iyon, nakita ko na. Mga nangyari noon. Alam ko na lahat. Bakit ka ba napakabobo? Klaro namang, pinakamagaling kang surgeon. Pero ginawa mo ito para sa akin. Gumawa ng mga pinakadelikadong bagay. Noong panahong iyon, hindi ko naisip ng mabuti. Naramdaman ko lang, na kung hindi ko kayang protektahan ka, wala ring silbi ang hawak ko sa kutsilyo, na pang-opera. Ngunit alam mo naman, na sobrang gusto mong maging doktor. Pwede kong palitan ang mga bagay na gusto ko, pero ang taong gusto ko, ikaw lang. Pasensya na. Pinaghintay kita ng matagal. Walang problema, hindi ba? Bumalik ka na ngayon. Pero si Boss Yesha, hindi niya ako palalampasin hanggat nandyan siya. Hindi ako magkakaroon ng payapang buhay. Lu Xiao. Gusto kong kasuhan siya. Para sa mga dati niyang pinagdaanan kong sakit. Na magbayad siya. Sa mga nakaraang araw, patuloy kong iniimbestigahan si Bosha. Ang impluwensya niya sa bansang A, mas malalim kaysa sa inaakala natin. Ang padalos-dalos na pagkilos ay magpapakabalang sa kanila. Matutuklasan niya tayo. Pero, papalampasin ba natin siya ng ganito lang? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito. Sige. Yunshu. Ganito ang ngiti. Hindi mo pa kailanman ibinigay sa akin, Ginoong Bo, sa tabi ni Lu Xiao. Ihanda ang sasakyan. Opo. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na sa akin lahat. Sige.
Kaya pala ikaw ito. Ito ang dahilan kung bakit kahit mamatay ay babalik ka. Bosie, bakit ka nandito? Bosie, bakit ka nandito? Bosie, narito ang tahanan ng pamilya Lu. Hindi ito lugar para sa iyo upang maghasik ng gulo. El Xiao. Naalala ko, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ay wala kundi isang walang kwentang mahirap. Ngayon ay naging ang namumuno sa grupong Lu, si Ginoong Xiao. Para makuha ang aking babae, kaya niyang gawin ito. Kawili-wili, pakitandaan ang iyong mga salita. Si Yunshu ngayon ay aking asawa. Hindi siya iyong pag-aari. Dumating lang ako para magkumustahan. Bakit kailangang maging ganito ka kontra? Dahil dumating na ang matandang kaibigan, hindi mo ba ako iimbitahan pumasok? Uminom tayo ng mainit na tsaa. Sige. Uminom ka na ng tsaa at umalis ka na. Hindi ka welcome dito, Yunshu. Sawa ka na sa labas. Hindi ba't oras na para umuwi? Hindi ba dapat umuwi na? Pinapayagan kitang lumabas para magpahinga, pero hindi kita pinapayagang humanap ng ibang lalaki. Sasabihin ko na lang ito sa huli, hindi ako babalik sa'yo. Yunshu, mali ang sinabi mo dyan. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, hindi ba, iniisip mo rin ba si Lola? Mahina ang kalusugan ni Lola. Siguro. Hindi niya kaya ang anumang takot. Ano sa tingin mo? Bosie, ikaw mismo ang nangahas na gamitin. Banta ang buhay ng lola ko sa akin. Ikaw ang unang hindi nakinig. Yunshu, mag-alala ka. Kalahating oras na ang nakalipas. Dinala na ng mga tao ko si Lola sa isang ligtas na lugar. Manipis na gabi. Akala mo ikaw lang ang marunong magloko. Binalaan kita. Ang lola ni Yunshu, hindi yan ang pwedeng gamitin mo bilang panakot. May kaunting galing ka naman. Hindi ka matatakot sa pamilya niya. Paano naman si Yunshu? Anong ibig mong sabihin? Ilang araw na ang nakalipas. Pinagawa ko ng tao na ilagay sa pagkain ni Yunshu. Nagdagdag ng kaunting bagay. Lunas. Ako lamang ang mayroong. Lu Xiao. Kung hindi ka pa rin, babalik sa iyong desisyon ngayon, ngayong gabi. Siya ay mahihirapan sa lason, Bosie. Sobrang mabagsik, dapat matagal mo nang alam. Hindi ako kailanman isang taong marangal. Ikaw na tao. Naglalakas loob kang gawing biro ang buhay niya. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan. Ayaw pa rin niyang umuwi. Wala na tayong ibang magagawa. Palagi mong sinasabi na mahal mo siya. Ganito ba ang paraan mo ng pagmamahal sa kanya? Oo. Ganito ang paraan ko, si Bosie. Ang alam ko lang. Kung siya ay mamatay, sasama ako sa kanya. Bosie. Akala ko dati na niloko ka lang ni Lin Guiner at nabulag ang mga mata mo. Mali ako. Nasa buto mo talaga. Isang ganap na demonyo siya. Pakawalan ang lahat. Sasama ako sa'yo. Ngayong pagkakataon. Walang takdang panahon. Sundan mo ako. Hanggang sa habang buhay, lumabas ka, hintayin mo ako. May sasabihin ako kay Lu Xiao. Bibigyan kita ng 1 minuto. Yunshu, huwag kang sumama sa kanya tungkol sa lunas. Maaari tayong maghanap ng paraan. Gagawin ko na ngayon. Kukuha ako ng mga eksperto mula sa buong bansa. Lu Xiao. Mas alam mo kaysa kanino man. Siraulo lang siya. Kung hindi ako sasama sa kanya ngayon, bukas ay gagamit siya ng ibang paraan para pahirapan ako. Sobra na akong nagsasawa. Huwag, Yunshu, Lu Xiao. Talagang naisip ko na makasama ka habang buhay. Pasensya na. Isipin mo na. Hindi ako kailanman nagpakita. Yunshu. Yunshu. Sang-ayon na akong sumama sa'yo. Nasaan ang lunas? Wala nang lunas. Anong ibig mong sabihin? Yung mga yon ay basta panlilinlang lang sa taong yon. Mga kasinungalingang sinasabi lang para pakawalan siya.
Sira ulo. Ako ay isang baliw. Ang baliw na mahal ka. Magpakabait ka. Huwag nang mag-isip pang tumakas, kung hindi. Sa susunod, hindi ko ginagarantiyahan na. Sasamahan kita at hindi kita iiwan, pero may kondisyon. Sabi mo. Una, tanggalin mo ang tao mo. Hindi ko kailangan ng pagmamatsyag. Pangalawa, huwag mong limitahan ang aking kalayaan. Long. Umalis na ang mga tao. Opo, umalis. Sundin mo na lang. Mahaba pa ang panahon natin. Hihintayin kitang kusang loob. Natanggapin mo ako. Mahaba pa ang panahon natin. Bossy. Gusto kong agad kang ay pakulong ng personal. Hindi pa ito sapat. Kulang pa tayo ng mahalagang ebidensyang kriminal. Saan ito mahahanap? Sa silid-aklatan ni Bossy lahat ng kanyang mga hindi pwedeng makita na record ng transaksyon, nandoon lahat. Pero sobrang higpit ng seguridad doon, hindi makakapasok ang ordinaryong tao. Hindi makakapasok ang ordinaryong tao, pero ako makakapasok. Anong ibig mong sabihin? Anong balak mong gawin? Kapag dumating si Bosya para hanapin ako, makipagtulungan ka sa akin para magpanggap. Sa oras na iyon, magpapanggap kang bibitaw. Hayaan mo siyang dalhin ako palayo. Pagkatapos niyang bumaba ang kanyang gwardya, lilihim akong pupunta sa silid-aklatan para kumuha ng ebidensya. Kailangan nating magtulungan. Hindi pwede. Sobrang delikado. Kung malaman niya ito, kahit na malaman niya, wala naman siyang magagawa sa akin. Ito na ang tanging pagkakataon para makakuha ako ng ebidensya. Kailangan kong maglakas loob. Lu Xiao. Kaya mag-ingat ka talaga. Kung may anumang nangyayari, agad mo akong kontaken. Sige. Ginoong yun. Nakahanda na ang almusal. Nasaan si Bossy? Umalis na siya ng maaga. Maghihintay ako sa kanyang pagbabalik. Kakain tayo ng sabay. Sige. Lumayo ka. Papasok ako para kumuha ng libro, para maalis ang pagkabor. Pasensya na, ginang yun. Sabi ni Ginoo ko, kapag wala siya, walang sino man ang papasok dito. Yan ang alituntunin ni Ginoo ko, Along. Matagal ka nang kasama si Ginoo ko, dapat mong alam na ako ay nasa kanya. Ang bigat sa puso, kung hindi ako masaya. Hintayin ko si Pauya balik, tingnan ko kung paano ka magpapaliwanag. Lumabas ka. Ano ang hinahanap mo? Ang seryoso mo naman. Hindi ako makalabas. Maglakad-lakad lang. Pampatagal ng oras. Tapos na ang almusal. Bumaba na tayo para kumain. Susi ng safe ni Bossy. Saan kaya ito ilalagay? Siye. Nagtatrabaho ng isang umaga, magpahinga muna tayo. Palagi mong tinitingnan itong picture frame, tinitingnan mo ulit-ulit. Bakit? Ang larawan nating magkasama, ang ganda-ganda nito. Tahanan ng kasal. Larawan. Hindi kasing ganda ng tunay. Nasa iyo ba ang susi? Anong nangyari? Hindi masarap ang almusal. Almusal na estilo western. Matagal na akong nagsasawa. Saan ka gustong kumain? Ako na ang gagawa para sa'yo. Nais ko lang. Gusto kong uminom ng ginisang lugaw na may bulaklak ng asmendas sa sachet. Bakit biglang naisip mong uminom yan? Ngayon lang naisip mong uminom ng ginisang lugaw na may bulaklak ng asmendas sa sachet. Paano? Matatakot akong tumakbo kung nag-aalala ka. Magpadala ka pa ng ilang bodyguard na bantay sa akin, para ayos na, di ba?
Along. Ginoong Bo, agad na mag-ayos ng pribadong eroplano. Ang pribadong eroplano ni Ginoong Bo ay nasa pagkukumpuni. Pumunta sa garahe para kunin ang sasakyan. Pupunta ako sa Sacheng. Ginoong Bo, kailangan magmaneho papunta roon. Mahigit na 20 oras. May meeting ka pa mamaya. Agad na kunin ang sasakyan. Hindi mo maintindihan? Oo. Sige, hintayin mo ako. Bibili lang ako. Babalik din ako. Lahat kayo, umalis na. Oo. Ginoo, bakit ang aga mong bumalik? Nakalimutan kong magdala ng bagay. Nasaan si Ginang? Yun, nasa itaas sa silid aklatan. Bakit ka nandito? Umakyat ako para kumuha ng libro. Hindi ka ba pupunta para bumili ng lugaw? Nakalimutan kong dalhin ang cellphone. Ipagpatuloy mo lang ang panonood. Babalik agad ako. Nakuha ko na ang ebidensya. Ipapadala ko agad sa'yo. Ginoo Shaye. Sa pagkakataong ito, dapat mong tanggapin ang nararapat na parusa sa'yo. Personal itong niluto ng veteranong kusinero sa Sioux City. Tikman mo na. Sabi mo ba ito ang paborito mong lasa? Ginoong Bo, may 3 police car na papunta sa Villa. Ano? Sasakyan ng pulis. Sabi ng informant, may nagulat tungkol sa mga bagay na iyon noong mga nakaraang taon. Ngunit sa mga nakaraang taon, malinis na kami. Maliban kung may internal na tao. Wala nang oras para mag-check. Terror na. Bo Siye, inakusahan ka ng pandaraya sa ekonomiya at iba pang mga krimen tulad ng sinadyang pananakit. Kasalukuyan kang inaaresto ayon sa batas. Bo Siye, bitawan mo si Yunsho agad. Ikaw ang nagrereklamo. Kaya, ikaw ang insider na nagbigay ng ebidensya. Tama. Lahat ng ginawa mo noon ay karapat-dapat sa parusa. Tama ka. Karapat-dapat lang ako. Yunsho, alam ko na kahit ano pa ang sabihin ko, hindi nito mapapawi ang sakit na naidulot ko sa iyo. Kung ako ang ikaw, hindi rin ako magpapatawad sa sarili kong ganito. Kung hindi ko ikaw nakilala, ikaw sana ay nakasal sa isang mahal na mahal mo. Na nagsasama kayo sa isang masaya at mapayapang buhay, at hindi ako ang nagdudusa sa iyo, na puno ng sugat at pasa. Sandali lang. Yunshu, hindi ko inaasahan ang iyong kapatawaran, pero maaari mo bang, bago ako umalis, makinig ng maayos sa aking paghingi ng tawad? May gusto ka pa bang sabihin, Yunsho? Pasensya na. Sa buong buhay ko, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang nasaktan kita. Seryoso. Talagang nagsisisi ako. Kahit maniwala ka o hindi, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sadyang bobo lang ako. Gumamit ng maling paraan, ginawang sakit ang pag-ibig. Ngayon ay finally naiintindihan ko, ang tunay na pag-ibig. Dapat ay pagpapahalaga at pag-aalaga, at hindi gamit ang mga matinding paraan. Pagpasok ko, gagawin kong kabayaran ang buong buhay ko. At pinapangarap ko rin para sa inyo. Dalhin ninyo. Lu Xiao, salamat sa iyo. Sa mahabang panahon na palaging kasama ako. Tapos na lahat.
Lola. Napansin kong kamakailan lang, mas maganda ang iyong kutis. Oo nga. Simula nang dumating ang manugang na lalaki, ako, ang matandang babae, ay mas masarap kumain. Naging masigla na ang mga binti, Lola. Tingnan mo. Ang ganda ng batang ito. Mas mahusay pa kaysa sa batang iyon ng pamilya Bo. Sobrang mas magaling, Lola. Tingnan mo. Ang dali naman magbago ng isip. Iyan ay. Sino ang mabait sa apo ko? Siya ang aking paborito. Sige na. Mag-usap na kayo dalawa. Gagawa ako ng pagkain para sa inyo, para magdiwang tayo. Ang espesyal na araw na ito. Ang espesyal na araw na ito. Lola, anong espesyal na araw ito? Yunshu. Kahit na nakapag-asawa na tayo, pero may kulang pa rin ako sa iyo, ang formal na paghingi ng kasal. Yunshu. Gusto mo bang maging opisyal na asawa ko? Hindi ito kasunduan sa kasal, kundi tanging tunay na pag-ibig sa buhay na ito. Sang-ayon ako.